Proxy baptism. Ito ay isa sa mga doktrina ng mga Mormons o yung Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Ito ay ang kanilang paraan upang mabautismuhan pa rin yung mga taong nangamatay na at hindi nabautismuhan noong sila ay buhay pa. Gumagamit sila ng proxy nito. Ibig sabihin, babautismuhan yung taong buhay pa para doon sa mga taong yumao na. Kakaiba ang doktrinang ito sapagkat sa ating nakasanayan, ang mga tao na mag-a-undergo ng water baptism ay ang mga taong buhay. Ibig sabihin, sila yung mga taong nag-decide na magpabautismo at hindi sa pamamagitan ng desisyon ng ibang tao. Sa napakaraming relihiyon dito sa Pilipinas o maging sa ibang dako ng mundo, may mga baptism tayong nakikita o mga naririnig, subalit ang mga binabautismuhan ay yung mga taong buhay. At ang talata na pinagbabasihan sa paniwalang ito ay ang nakasulat sa unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 29. Ganito po ang nakasulat: sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? Ang pinag-uusapan sa talatang ito ay malinaw na ang muling pagkabuhay at ito nga ay mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay, samantalang ang mga taong dadatnan pang buhay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, sila ay aagawin at sasalubungin ang Panginoong Hesus sa mga alapaap at sila ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kung hindi mo mapapansin ang talatang ito, ay talagang maliligaw ka sapagkat malinaw na nakasulat dito na mga may binabautismuhan dahil sa mga patay. Ito ay napakalalim na aral, mga kaibigan. Tara, ating pag-aralan. Pagmasdan ng mabuti ang bersikulo na inyong nakikita sa inyong screen. Maliwanag na nakasulat dito sa pinakaunang bahagi ng talatang ito, sa ibang paraan. Ibig sabihin, may gumagawa talaga nito noong una, subalit ang paraang ito ay hindi ginagamit ng mga apostol. Ito nga ay sa ibang paraan at hindi ito ang nakasanayan at kaugalian ng mga Kristiyano o lingkod noong una. Maging ang ating Panginoong Hesukristo, buhay siya noong siya ay nabautismuhan. Siya pa nga mismo ang lumapit kay Juan Bautista upang siya ay mabautismuhan. Yan ay mababasa sa Matthew chapter 3 verse 13 hanggang 16. At nang makaakyat na ang Panginoong Hesukristo sa langit, ay nagpatuloy ang kanyang mga apostol o mga alagad sa pangangaral at dito nga marami silang binautismuhan. At kung iyong babasahin ang Book of Acts, dito ay wala kang mababasa kahit na isang bersikulo na sila ay may binautismuhang buhay para sa mga patay. Ang kanilang mga binautismuhan mismo ay ang mga taong tumanggap at nangag-sisi. Ayon sa Book of Acts chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dito sa talatang ito, ang maaaring bautismuhan ay yung makapagsisisi. Subalit, ang mga taong yumao na, hindi nga natin alam kung ang mga taong yon noong nabubuhay sila ay may pananampalataya at lalong-lalo na hinding-hindi sila makapagsisisi sapagkat sila ay patay na at hindi pwedeng magsisi ang ibang tao para sa kanilang kapatawaran. Sa Biblia, ang magsisisi ay yaong mga taong nangagkasala. Walang proxy-proxy.
Kaya kung iyong babalikan ang 1 Corinthians chapter 15 verse 29, kung may gumagawa man ito, hindi ito ginagawa ng mga apostol o mga alagad ng Diyos, kundi ito ay ginagawa ng ibang mga tao sapagkat sinasabi ng Biblia sa ibang paraan. Mga kaibigan, sa Biblia, ang magpapabautismo ay ang mga taong may pananampalataya. Kaya nga kahit mga bata pa ay hindi pa nga sila babautismuhan sapagkat wala pa silang pananampalataya kahit sila ay buhay. E ano pa kaya itong mga taong patay na? Sa Book of Acts mga kaibigan, kung iyong nalalaman ang istorya ng isang bating o yung eunuko noong kanyang binabasa ang aklat ng Isaiah, particularly chapter 53, na kung saan ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesukristo. Kanya itong binabasa, subalit hindi niya ito naiintindihan. Kaya may isang alagad ng Panginoon na nagngangalang Felipe, nakatagpo ng isang bating. Narinig niya ito na nagbabasa siya ng Book of Isaiah. Tinanong siya ni Felipe, naiintindihan mo ba ang iyong binabasa? Sumagot naman ang bating, paano ko ito maiintindihan maliban na kung may magpaliwanag? Kaya noong paliwanagan siya ni Felipe at nang siya ay makaintindi na, ay ganito ang mga pangyayari. Gawa Kapitulo 8:35. At binuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. Ayan, ipinaliwanag ni Felipe at ipinangaral si Jesus sa bating. At sa kanilang pagpapatuloy sa kanilang paglalakbay ay nakadaan sila ng isang dakong may tubig. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Ayan, noong maintindihan na ng bating ang kasulatan na kanyang binabasa, ito nga ay patungkol kay Hesukristo at nakadaan sila ng dakong may tubig. Tinanong niya si Felipe kung ano ba ang nakakahadlang upang siya ay mabautismuhan. Take note mga kaibigan, nagbasa na siya, nakaintindi na siya sa kanyang pagbabasa at ngayon may tubig na. Ano ngayon ang kulang? Ito naman mga kaibigan ang sagot ni Felipe, verse 37. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Ayan mga kaibigan, napakaliwanag na ang babautismuhan ay yung taong may pananampalataya. Sa istoryang ito mga kaibigan, ang bating ay nagbabasa pa nga, samantalang yung mga patay na hindi na makapagbabasa. Ang bating ay nakaintindi pa sa kanyang binabasa, subalit ang mga patay ay wala na silang nararamdaman pa. Ang bating mga kaibigan, siya pa ang tumanong kay Felipe kung ano ba ang makakahadlang upang hindi siya mabautismuhan. Nakaintindi na siya, may pananampalataya na siya, may tubig na. Ano pa ang makakahadlang? Sa puntong iyan mga kaibigan, ang bating ay desidido na siya na mabautismuhan. E yung mga patay na mga kaibigan, hindi na sila makapag-decide pa. At isa pang napaka-importante ay yung sagot ni Felipe na kung ikaw ay nananampalataya ay maaari. Kaya mga kaibigan, sa pagbabautismo o yung mga magpapabautismo, kinakailangang ikaw ay may pananampalataya. Kaya yung aral o doktrina na babautismuhan yung mga buhay para sa mga patay ay hindi kaugalian ng mga apostol, kundi iyon ay sa ibang paraan. Hindi iyon paraan ng mga lingkod ng Diyos. May iba ring nagpapaliwanag tungkol sa unang Korinto 15:29 na ang patay na tinutukoy roon ay paniwalang patay. Kung ikaw ang tatanungin, mga kaibigan, ano ang iyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ano ba ang iyong doktrina
tungkol dyan, maaari nyo pong gamitin ang ating comment section upang maipahayag ang inyong ideya, opinyon o doktrina tungkol sa bagay na yan. Maraming salamat sa panunood. May God bless you. Goodbye.